Pinagmasdan ni Caroline si John na may isang mahiwagang ngiti habang kumikislap ang malambot na liwanag ng kandila sa kanilang hapagkainan. Ang marahang musika sa paligid ay lumilikha ng perpektong tagpuan para sa isang romantikong gabi ng dalawang nagmamahalan. Matapos ang 10 taon ng pagsasama, naroon pa rin ang kislap sa kanilang mga mata. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo, may ibang umiiral sa hangin. Isang pag-aalinlangan, isang hindi masambit na pananabik. John, may iniisip ako nitong mga nakaraang araw, simula ni Caroline. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, na parabang maingat niyang pinipili ang bawat salita. Tumingala si John, puno ng pag-usisa. Kilala niya ang kanyang asawa. Kapag ganito ang tono nito, may mahalagang sasabihin. Marahil ay isang paglalakbay, pagbabago sa trabaho, o baka naman ang pagkukumpuni sa bahay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ngunit ang sunod niyang narinig ay nagpatigil sa kanyang mundo. Gusto kong sumubok ng bago, isang bagay na mag-aalis sa atin sa paulit-ulit na routine. Alam mong mahal kita at napakaganda ng ating relasyon, pero pakiramdam ko'y hindi na tayo umuusad. Huminto siya. Pinagmamasdan ang reaksyon ni John na nanatiling nakatitig sa kanya na bighani. Naiisip kong bumisita tayo sa isang swingers club. Ilang segundo ring hindi kumibo si John. Pilit niyang pinoproseso ang narinig habang bumubuhos ang napakaraming isipin at damdamin sa loob niya. Kailan may hindi niya naisip na si Caroline, sa tahimik at mahinhing pagkatao nito, ay mag-iisip ng ganito. Ano ang nagtulak sa kanya upang magmungkahi ng ganito katapang na karanasan? Hindi niya alam ang sasabihin at isang hindi komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Napansin ni Caroline ang pagkalito sa mga mata ng asawa, kaya't iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ito. Hindi ko sinasabing gawin natin agad. Pag-isipan mo lang, naramdaman ko lang na kailangan kong maging tapat sa nararamdaman ko. Nag-alinlangan siya, naghahanap ng tamang mga salita. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kulang sa atin, kundi tungkol sa sabay na pagtuklas, sa muling pagkilala sa ating mga sarili. Ang paunang pagkabigla ni John ay dahan-dahang napalitan ng maingat na pagkamausisa. Alam niyang matatag ang kanilang pagsasama, na malalim at totoo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang dahan-dahang paggapang ng pagkainip sa kanilang buhay. Ang mungkahi ni Caroline ay walang dudang mapangahas, ngunit ayaw niyang basta na lang isantabi ang ideya nang hindi muna ito pinag-iisipan. Bakit hindi mo ito sinabi noon? Tanong niya, medyo tuliro pa rin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Caroline, isang halo ng hiya at tapang. Dahil hindi ko alam kung paano ka magre-react. Pero pinag-isipan ko ito ng husto at napagtanto kong ang tanging paraan para patuloy tayong lumago ng magkasama ay ang maging ganap na tapat sa isa't isa nang walang takot na mahusgahan. Huminga ng malalim si John. Naramdaman niyang isa itong pagkakataon upang lalo pang patatagin ang kanilang ugnayan, kahit pa mga hulugan ito ng paglabas sa kanyang comfort zone. Hindi lang ito tungkol sa kagustuhan ni Caroline, kundi sa katapangan nitong magbahagi ng isang bagay na napaka-personal. Alam niyang nangangailangan ito ng napakalaking respeto at tiwala sa isa't isa. Kailangan ko ng panahon para matunaw ang lahat ng ito, Caroline. Hindi ito isang bagay na pinagpapasyahan sa isang gabi lang. Pero handa akong makipag-usap para maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at marahil para sa atin. Tumango si Caroline at bakas sa kanyang mga mata ang ginhawa. Iyon lang naman ang hinihiling ko, John, na mapag-usapan natin ito ng walang pagmamadali, walang pressure. Ipinagpatuloy nila ang hapunan. At ang usapan ay napunta sa ibang mga paksa, ngunit may nagbago sa pagitan nila sa sandaling iyon. Ang binhi ng isang bagong pag-unawa ay naitanim na. At bagamat nabigla pa rin si John,
Nakaramdam siya ng kakaibang pananabik sa ideya ng pagtuklas sa hindi kilalang bahaging iyon kasama ang babaeng mahal niya. Mayroong isang hindi masambit na pangako na anuman ang kanilang maging desisyon, haharapin nila ito ng magkasama tulad ng dati. At iyon, sa ganang sarili, ay isa ng unang hakbang. Sa mga sumunod na araw, lalong napapadalas ang pag-iisip ni John sa mungkahi ng kanyang asawa. Ang ideya ay parehong nakakaganyak at nakakakaba. Nagsimula niyang mapagtanto kung paanong ang kagustuhan ni Caroline ay hindi lang humahamon sa kanilang pagsasama, kundi pati na rin sa sarili niyang pananaw sa pag-ibig, tiwala, at pagiging malapit sa isa't isa. Para bang ang simpleng pagbanggit sa swingers club ay nag-alis ng isang uri ng tabing na nagkukubli sa mga lihim na aspeto ng kanilang relasyon. Isang umaga habang nagkakape, hindi napigilan ni John na muling balikan ang usapan nila noong gabing iyon. Ang mga salita ni Caroline ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may pag-aalinlangang nagsimulang magsaliksik tungkol sa paksa. Bawat artikulong nababasa niya, bawat testimonya, ay tila nagbubukas ng mga bagong tanong. Ang mga karanasan ng ibang mag-asawa ay iba-iba, puno ng mga detalyeng hindi niya kailanman inakala. May mga kwento ng tagumpay ng mga mag-asawang muling natagpuan ang init ng pagmamahalan, ngunit mayroon ding mga salaysay ng kabiguan at pagsisisi. Napagtanto niyang mas komplikado ang mundong ito kaysa sa una niyang inakala. Pag-uwi ni Caroline noong gabing iyon, naabutan niya si John na nakaupo sa sofa na may ekspresyong pinaghalong pagkamausisa at pag-aalala. Halatang malalim ang iniisip nito, ngunit umayos ito nang upo nang makita siya. Agad na naramdaman ni Caroline na ang pag-uusap na hinihintay niya ay magaganap na rin sa wakas. Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi mo at nagsaliksik na rin ako. Diretsong simula ni John. Umupo si Caroline sa tabi niya na may halong pananabik at kaba. At ano ang nalaman mo? Tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado. Huminga ng malalim si John, inaayos ang kanyang mga iniisip bago magsalita. Nabasa ko ang mga karanasan ng ibang mag-asawa at sa tingin ko'y nagsisimula ko ng maintindihan ang gusto mo. Pero kasabay nito, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Takot sa kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa atin, para sa ating relasyon. Tahimik siyang pinanood ni Caroline, sinasapuso ang bawat salita. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang kanyang mungkahi. Hindi ko naman layuning pilitin ka, John. Gusto ko lang maging tapat sa nararamdaman ko. Siguro maaari nating tuklasin ito ng magkasama, pero hanggang sa kung saan lang tayo parehong komportable. Tumango si John, iniisip ang lalim ng mungkahi. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta o hindi sa isang swingers club, kundi sa pagiging handang harapin ng magkasama ang mga insecurities na maaaring lumitaw. Alam ko, Caroline, pero dahil dito, naitatanong ko, naghahanap ba tayo ng isang bagay sa labas dahil may kulang dito sa loob? Itinuro niya ang espasyo sa pagitan nila na para bang nahahawakan ng kawalan. Iniabot ni Caroline ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Walang kulang, John. Mahal kita. Noon pa man, mahal na kita at mamahalin kita magpakailanman. Minsan lang pakiramdam ko'y sobrang sanay na tayo sa isa't isa kaya nakakalimutan na nating sorpresahin ang sarili natin na hamunin ang isa't isa. Ayokong mawala yon. Tumagos sa kanya ang mga salitang yon. Totoo nga. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit marahil ay hinayaan nilang manatili ang kanilang pag-iibigan sa isang komportableng lugar. Naramdaman ni John ang paninikip sa kanyang dibdib. Ang ideya ng pagsubok sa isang bagay na napakalayo sa karaniwan ay nakakatakot, ngunit dala rin nito ang pangako ng isang bago at posibleng maging transformatibong karanasan. Matapos ang mahabang katahimikan, bumuntong hininga siya.
Sige, gawin natin to. Patuloy nating pag-usapan. Walang pagmamadali, walang pressure. Pero may kasiguraduhan na anuman ang mangyari, ang pagmamahal at respeto natin ang nauuna sa lahat. Ngumiti si Caroline, kitang-kita ang ginhawa. Iyon lang ang gusto kong marinig. Buuin natin ang karanasang ito ng magkasama sa sarili nating bilis. Gumaan ang pakiramdam ni John. Mahirap ang naging pag-uusap ngunit kasabay nito naramdaman niyang mas konektado sila kaysa dati. Nagyakap sila roon sa sofa, dama ang hininga ng isa't isa, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni John na may bagong enerhiya, isang bagong apoy na nag-aalab sa pagitan nila. Para silang nagbukas ng pinto patungo sa isang bagong kabanata at ang simpleng kahandaang tuklasin ito ng magkasama ay isa ng napakalaking hakbang. Dumating ang gabi at sumapit na ang sandali. Nasa loob ng kotse sina John at Caroline, nakaparada sa tapat ng Swingers Club. Ang lugar ay malayong-malayo sa inaasahan ni John. Walang maniningning na neon lights o malakas na musikang umaalingaw-ngaw. Sa halip, isa itong simpleng bahay na may elegante at hindi kapansin-pansing harapan, halos hindi may pagkakaiba sa mga katabi nito. Mayroon itong hangin ng pagiging sopistikado, na para bang tanging ang mga tunay na nakakaalam ng mga landas patungo sa alternatibong universo na yon ang makakahanap ng pasukan. Huminga ng malalim si John, sinusubukang pakalmahin ang nag-uumalpas na damdamin sa loob niya. Tumingin siya kay Caroline sa kanyang tabi at sinuklian siya nito ng isang nakakapagpanatag ng ngiti. Mayroong pagkakaunawaan sa pagitan nila, isang uri ng tahimik na kasunduan na anuman ang maging karanasan sa loob, haharapin nila ito ng magkasama. Walang pagmamadali, walang pressure. Dahan-dahang ipinatong ni Caroline ang kanyang kamay sa kamay nito, na para bang naghahatid ng lakas at kapanatagan. Kung sa anumang sandali ay hindi ka maging komportable, aalis tayo. Walang away, walang hiya. Sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Alam ni John na tapat siya, at sa paanong paraan, nakatulong iyon para kumalma siya. Pumasok sila ng magkahawak kamay. Ang entrance hall ay magiliw, pinalamutian ng mga muebles na yari sa madilim na kahoy at malumanay na ilaw. Walang anumang tila mapanganib o bastos. Sa halip, ang kapaligiran ay kaakit-akit, halos intimo. Isang mag-asawa ang bumati sa kanila na may palakaibigang ngiti, magalang na ipinaliwanag ang mga patakaran at mga lugar sa bahay. Ito ay isang kodigo ng etika na nagbibigay diin sa respeto at pahintulot higit sa lahat. Ang bawat isa roon ay may karapatang magsabi ng oo o hindi anumang oras, nang walang paghusga, nang walang pamimilit. Habang naglalakad sila sa mga pasilyo, ginalugad ang iba't ibang silid. Nakakita sina John at Caroline ng mga eksena ng paglalambingan, pag-uusap at tawanan. Walang anumang malaswa o bastos, tulad ng kanyang inakala sa mga sandali ng kanyang matinding pag-aalinlangan. Ang mga tao roon ay komportable, bukas, bawat isa ay nasa sarili nilang bilis. Pakiramdam niya ay isa siyang turista sa isang bagong bansa, kung saan lahat ay iba ngunit sa parehong pagkakataon ay nakakagulat na pamilyar. Napagtanto niyang ang pinakamalaking hadlang na kailangan niyang lampasan ay hindi ang mungkahi mismo, kundi ang kanyang sariling mga paunang konsepto. Nakarating sila sa isang lounge na pinalamutian ng mga velvet na sofa at mga kortinang seda. Ang tunog ng malumanay na musika ay pumuno sa hangin, lumilikha ng isang kapaligiran ng katahimikan. Kumuha si Caroline ng 2 baso ng alak at iniabot ang isa kay John. Para sa bago, sabi niya na may tunay ng ngiti. At hindi niya napigilang ngumiti pabalik. Sumimsim siya. Naramdaman ang init ng alak na nagpapakalma sa kanyang mga nerbiyos. Sa isang sandali, nagmasid lang sila sa paligid. Nag-uusap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, hinahayaang dahan-dahang magbukas ang lugar sa kanila. Bigla, isang mag-asawa ang lumapit. Sila ay palakaibigan,
na may mga ngiting hindi nagtatago ng isang magiliw na pag-usisa. "Unang beses niyo ba rito?" tanong ng babae sa magaan na tono. Tumango si Caroline ng walang pag-aalinlangan. "Oh, nagmamasid lang kami, walang inaasahan." Nagulat si John sa pagiging natural ni Caroline. Tila komportable ito, na para bang isa lamang itong ordinaryong social event. Inanyayahan sila ng mag-asawa na umupo, at hindi nagtagal, ang apat ay abala na sa isang kaswal na pag-uusap tungkol sa lungsod, mga pinakamahusay na restaurant, at maging mga tips sa paglalakbay. Natagpuan ni John ang sarili na tumatawa, nagre-relax. Ang kapaligiran ay tunay ngang magiliw. Mas pakiramdam itong isang pagtitipon ng mga kaibigan kaysa sa anupaman. Ngunit sa parehong pagkakataon, mayroong isang nakatagong tensyon, isang hangin ng posibilidad sa paligid. Para itong nakatayo sa isang sangang daan sa pagitan ng pamilyar at ng hindi kilala, kung saan bawat pagpili, bawat kilos ay may potensyal na magbunyag ng isang bagong bagay. Naramdaman ni John ang bahagyang pagpisil ng kamay ni Caroline. Tumingin ito sa kanya na may kislap sa mata, na para bang tahimik na nagtatanong kung okay lang siya. Ngumiti siya pabalik, at sa unang pagkakataon noong gabing iyon, napagtanto niyang baka mas komportable siya kaysa sa kanyang inaakala. Hindi dahil nasa ibang lugar siya, kundi dahil kasama niya ito nagbabahagi ng isang bagay na personal, isang bagay na anuman ang kahihinatnan ay mas nagpalapit na sa kanila sa isang hindi inaasahang paraan. Ang oras ay tila may ibang takbo sa loob ng bahay na iyon. Bawat segundo ay may sariling bigat na para bang malapit ng maging isang hindi malilimutang sandali. Napagtanto ni John na hindi lang ito tungkol sa lugar o sa mga tao, kundi sa panloob na paglalakbay na kanilang tinatahak ni Caroline. Sa bawat hakbang, may mas malalim na pagsisid sa tiwala at pagkakaunawaan na kanilang binuo sa loob ng maraming taon. Naramdaman niyang marahil ang tunay na hamon ay hindi ang lugar mismo, kundi ang kakayahang magpadala sa sandali na ibaba ang kanilang mga depensa at tuklasin ng magkasama hindi lang ang espasyong iyon, kundi ang mismong esensya ng kung ano ang ibig sabihin ng nasa isang relasyon. Habang lumalalim ang gabi, ginalugad ni na John at Caroline ang iba't ibang bahagi ng bahay. Sa isang mas malaking silid, isang grupo ng mga tao ang sumasayaw sa saliw ng malumanay na musika. Mahina ang mga ilaw, na lumilikha ng isang kapaligiran ng pagiging malapit at misteryo. Nagmasid si John sa paligid, nakakaramdam ng halo-halong pagkamausisa at kaba. Nasanay pa lang siya sa ideya na naroroon sila, sinusubukang iakma ang sarili sa isang kontekstong napakalayo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Si Caroline naman ay tila relax, na para bang nakakaranas ng bagong lasa ng kalayaan. Mas madali siyang tumawa, kumikilos ng may gaan na matagal nang hindi nakikita ni John. Nagpalitan sila ng tingin at sa isang sandali, naitanong niya sa sarili kung mas masaya ba ito kaysa sa kaya niyang unawain. Ginambala siya ng pag-iisip na iyon, ngunit sinubukan niyang itaboy ito. Ayaw niyang hayaang sirain ng insecurity ang sandali. Ang mag-asawang una nilang nakilala ay muling lumapit. Inaanyayahan sila sa isang laro na, ayon sa kanila, ay isang relax na paraan upang makakilala ng ibang tao. Agad na pumayag si Caroline at si John, bagamat nag-aalangan, ay sumang-ayon na sumali. Umupo silang lahat sa isang bilog habang ipinapaliwanag ng isa sa mga kalahok ang mga patakaran. Ang laro ay binubuo ng mga tanong at sagot. Isang uri ng truth or dare, ngunit may halong provokasyon at pagiging kusa na tila perpektong akma sa kapaligiran ng lugar. Ang mga unang tanong ay simple, halos inosente. Tinanong nila sina John at Caroline kung paano sila nagkakilala, tungkol sa kanilang mga paboritong paglalakbay, mga ganong bagay. Ngunit habang tumatagal ang laro, ang mga tanong ay nagsimulang maging mas personal. Ano ang pinakamalaking pagnanasa mo na hindi mo pa nasasabi sa iyong partner? Tanong ng isang tao kay Caroline.
Nag-alinlangan siya sandali, tumingin kay John. Napansin ni John ang ibang kislap sa mga mata nito, isang bagay na pinaghalong kaba at pananabik. Lagi kong gustong malaman kung ano ang pakiramdam na makita kang hinahangad ng iba. Sagot niya, medyo nanginginig ngunit matatag ang boses. Naramdaman ni John ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nabigla siya sa pag-amin na iyon. Hindi lang ang ideya mismo, kundi ang kinakatawan nito. Mayroong pagnanais na mag-explore na tumuklas ng mga bagong bahagi ng bawat isa. Hindi niya alam ang sasabihin. Isang bahagi niya ay naintriga, ngunit isa pang mas primitibong bahagi ang nakaramdam ng pagiging hinahamon at marupok. Hindi ko alam kung paano ako magre-react doon. Tapat niyang sagot habang nakatingin sa mga mata nito. Tumango si Caroline na parabang inaasahan na ang sagot na iyon. Hindi ko rin alam kung paano ako magre-react. Pero sa tingin ko, higit pa sa mismong kilos, ang nakakaintriga sa akin ay kung ano ang matutuklasan natin tungkol sa ating mga sarili, kung paano natin haharapin ang ating mga limitasyon, ang ating selos. Nagpatuloy ang usapan sa bilog, ngunit sina John at Caroline ay lubog sa kani-kanilang mga iniisip. Para kay John, ang ideya na makita si Caroline na hinahangad ng iba ay kasing kaakit-akit at kasing nakakabagabag. Naisip niya kung hanggang saan siya handang pumunta at kung handa ba talaga siyang tuklasin ang mga hangganan ng kanyang sariling pagnanasa at pagiging posesibo. Natapos ang laro at ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang ilan ay sumayaw, ang iba ay pumunta sa mga sofa. Lumipat sina Caroline at John sa isang mas pribadong sulok, kung saan maaari silang mag-usap ng walang istorbo. Yung sinabi mo, simula ni John, ngunit pinutol siya ni Caroline, idinampi ang isang daliri sa kanyang mga labi. John, gusto ko lang maging tapat sa nararamdaman ko. Hindi ko gustong pilitin ka sa kahit ano. Ang ginagawa natin dito ay tuklasin kung hanggang saan tayo maaaring umabot ng magkasama nang walang takot, nang walang paghusga. Huminga siya ng malalim, sinusubukang iproseso ang lahat. Totoo nga, naroon sila para mag-explore, para makilala ang isa't isa sa mga paraang hindi nila kailanman inakala. Ngunit kasabay nito, ramdam niyang papalapit sila sa isang hindi nakikitang hangganan, isang bagay na hindi pa nila napag-usapan ng detalyado. Paano kung tumawid tayo sa isang linya na hindi na natin mababalikan? Tanong niya, na may katapatan na halos ikinatakot niya. Tumingin si Caroline sa kanya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang halo ng pag-ibig at hamon. Ang tanging linya na hindi natin maaaring tawirin ay ang kawalan ng respeto. Kung lagi tayong bukas at ipinapahayag ang ating mga limitasyon, magiging ligtas tayo. Nandito tayo dahil mahal natin at pinagkakatiwalaan ang isa't isa. Wala nang iba pang mahalaga. Tinamaan siya ng mga salita nito. Napagtanto ni John na iyon ang tunay na pagsubok, ang tiwala, ang kakayahang magbukas at maging marupok ng walang takot sa paghusga. Ito ay isang pagsubok ng pag-ibig na nagpapakitang handa silang harapin ang kanilang mga takot ng magkasama, gaano man ito hindi komportable. Ngumiti siya sa kanya, naramdaman ang bigat ng sandaling iyon na natutunaw sa isang bagay na mas magaan, mas intimo. Kung ganoon, gawin natin ito. Alamin natin kung hanggang saan tayo maaaring umabot ng magkasama. Sinuklian ni Caroline ang ngiti at naghalikan sila, isang halik na puno ng mga pangako at kawalang katiyakan. Ang gabi ay puno pa rin ng mga posibilidad at gaano man hindi pamilyar ang teritoryo, alam nilang sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kinaumagahan, pagkatapos ng kanilang pagbisita sa Swingers Club, magkatabing nagising sina John at Caroline na babalot pa rin sa komportableng katahimikan ng silid. Dahan-dahang pumasok ang sikat ng araw sa mga kortina, lumilikha ng mga malabong anino sa sahig. Lumingon si John kay Caroline at pinagmasdan ito sandali. Mukha siyang payapa, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ang buhok niya ay nakakalat sa unan,
na para bang lahat ay nasa tamang lugar. Ang gabing iyon ay isang pagsisid sa hindi pakilalang teritoryo. Hindi sila tumawid sa anumang hangganan na hindi nila kayang harapin. Nagmasid lang sila, nag-usap, at kumonekta sa mga paraang tila imposible noon. Gayunpaman, naramdaman ni John na mas maraming tanong kaysa sagot ang nabubuo sa kanyang isipan. Idinilat ni Caroline ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni John. Hindi na kailangan ng mga salita sa sandaling iyon, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Marahan niyang tanong. Ang boses ay magaspang pa dahil sa pagtulog. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Maayos naman. Mas maayos kaysa sa inaasahan ko, sa totoo lang." Isang mahiyain na ngiti ang lumitaw at iniabot niya ang kamay para hawakan ang kanyang muka. Kakaiba, pero kasabay nito nakakapalaya. "Ikaw?" Nag-alinlangan si John sandali. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. "Iba ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, ang makita ka roon na napakatiwala sa sarili, napapayapa sa ginagawa natin, ay nagparamdam sa akin na napakarami pa nating hindi alam tungkol sa isa't isa. At iyon ay nakakatakot, ngunit kasabay nito'y kapanapanabik." Huminto siya, naghahanap ng tamang mga salita. "Hindi ko alam kung gusto kong lumayo pa, pero masaya akong ginawa natin ito, na pinayagan nating matuklasan ang isang bagong bagay." Tumango si Caroline. "Naiintindihan ko. Hindi ko rin alam kung gusto kong mag-explore pa, pero ang maranasan lang ito ng magkasama, pakiramdam ko'y mas lalo tayong naging malapit sa isa't isa sa paraang hindi ko inaakala na kailangan pala natin." Ginugol nila ang umaga sa pag-uusap tungkol sa lahat ng kanilang nakita at naramdaman. Ang mga eksenang nasaksihan nila, ang mga taong nakilala nila, bawat detalye ay sinuri, hindi bilang isang karanasang nangangailangan ng pagpapatunay o paghusga, kundi bilang isang bago at nakakaintrigang larangan na kanilang ginalugad ng magkasama. Walang hiya, tanging isang tunay na pagnanais na magbahagi. Habang lumilipas ang araw, ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay nagbago sa isang bagay na nahahawakan. Ang tiwala at pagkakaunawaan na kanilang binuo sa loob ng maraming taon ay tila mas malalim na ngayon, mas totoo. Mayroong gaan sa kanilang mga interaksyon na wala noon, na parabang may nabawas na bigat na hindi nila alam na kanilang dinadala. Kalaunan, habang naghahanda sila ng hapunan, nilapitan ni Caroline si John na may seryosong ekspresyon. "May iniisip ako." Simula niya, nag-aalangan. Huminto si John sa paghiwa ng mga gulay at tumingin sa kanya, mausisa. "Tungkol saan?" tanong niya. Sinusubukang hulaan kung ano ang susunod. "Tungkol sa kung saan tayo tutungo mula rito. Tungkol sa atin. Pakiramdam ko, higit pa sa pagnanais na sumubok ng bago, ang talagang nagdala sa akin dito ay ang uhaw na muling kumonekta sa iyo, na muling matuklasan ang ating mga sarili. Pero kasabay nito, kinakabahan ako na baka ang lahat ng ito ay mauwi sa walang katapusang paghahanap, na parabang hindi na kailanman magiging sapat kung anong mayroon tayo." Damang-dama ni John ang bigat ng bawat salita. Isang pangambang may pinanggagalingan. Tutal, ang nagsimula bilang pagnanais na bigyan ng bagong sigla ang kanilang pagsasama ay madaling mauwi sa palagiang paghahanap ng higit pa, ng isang bagay na baka hindi naman nila matatagpuan sa labas ng kanilang mga sarili. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay nito, ramdamang lambot ng balat ni Caroline. "Naisip ko na rin yan, at sa tingin ko, marahil ang sagot ay wala sa paghahanap sa labas, kundi sa pag-intindi kung ano ang naging kahulugan nito para sa atin sa loob." Dinala niya ang kamay ni Caroline sa kanyang dibdib. Ipinaramdam ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng palad nito. Kung dahil dito ay nag-iba ang pagtingin natin sa isa't isa, sulit na ang lahat. Hindi na natin kailangang magpatuloy pa, Caroline.
Ang kailangan lang natin ay patuloy na piliin ang isa't isa sa bawat araw kung ano at sino tayo. Ngumiti si Caroline, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tama ka. Hindi ito tungkol sa lugar o sa mga tao, kundi kung paano nito ipinaunawa sa atin na sa kabila ng lahat, napakarami pa palang pwedeng tuklasin sa isa't isa, napakaraming patong ng pagkatao na hindi pa natin nabubuksan. Ang kanilang hapunan ay naging isang tahimik na pagdiriwang ng panibagong yugtong ito. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, mga takot, at mga inaasahan. Binubuksan ang mga pintong matagal nang nakasara. At nang gabing iyon, sa muli nilang paghiga ng magkatabi, naramdaman nilang mas malalim ang kanilang koneksyon kaysa dati. Hindi ito tungkol sa swingers club o kung ano ang maaari nilang gawin o hindi. Ito ay tungkol sa tapang na maging marupok sa harap ng isa't isa, na payagan ang sariling galugarin hindi lamang ang kanilang mga katawan, kundi pati na ang kanilang mga kaluluwa. At sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang tunay na pagiging malapit ay wala sa kanilang ginawa, kundi sa kanilang pinagsaluhan, sa kanilang naramdaman para sa isa't isa. Ang mga araw na sumunod sa pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng panibagong sigla sa pagitan nina Caroline at John. Ang karanasang pinagsaluhan nila sa club ay tila may ginising sa kanilang kalooban, isang uri ng pagkasabik na muling kumonekta sa mga paraang higit pa sa pisikal. Nagsimula silang magtinginan sa ibang paraan, na parabang bigla nilang natuklasang muli ang kilig ng mga unang taon ng kanilang pagsasama. Isang gabi, habang umiinom ng alak sa kanilang beranda, binasag ni John ang katahimikan sa isang di inaasahang pag-amin. Naalala mo ba ang sinabi mo sa club tungkol sa pagkakita mong may ibang naghahangad sa akin? Tumango si Caroline, hindi tiyak kung saan patungo ang usapan. Pinag-isipan ko yon ng husto at napagtanto ko na higit pa sa selos, ang naramdaman ko ay takot. Takot na baka nangangahulugan iyon na hindi tayo sapat para sa isa't isa. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Caroline. John, alam mo namang walang kinalaman yon sa hindi natin pagiging sapat, di ba? Tungkol ito sa pagtuklas ng mga bagong bahagi ng ating sarili ng magkasama. Bumuntong hininga siya na parang nagbabawas ng mabigat na dalahin sa kanyang dibdib. Alam ko, pero inabot din ng panahon bago ko yon naintindihan. Ang totoo, noong sandaling iyon, pakiramdam ko'y lantad na lantad ako, para akong nasa entablado at nakikita ng lahat ang mga kahinaan ko. Huminto si John, tumingin sa malayo, naghahanap ng mga salita. Pero ngayon kapag binabalikan ko, nakikita ko na ang pagiging marupok na iyon ang siyang lalong naglapit sa atin. Lumapit si Caroline, hinawakan ang kanyang muka. Oo nga. At mas lalo kitang minahal sa sandaling iyon dahil sa tapang mong magbukas na ipakita ang iyong mga kahinaan. Ipinaunawa nito sa akin na hindi natin kailangan ng anuman sa labas para panatilihing buhay ang apoy na ito. Nang gabing iyon, habang sila'y nag-uusap at nagtatawanan na tila matagal na nilang hindi nagagawa, may naisip si John. Alam mo kung anong magiging maganda? Tayong dalawa, sasakay sa kotse at maglalakbay na walang patutunguhan, walang plano, walang reserbasyon. Tayo lang, ang daan at ang hindi natin alam. Tumingin si Caroline sa kanya nang may pagkagulat. Pero maya-maya pa'y isang ngiti ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto yan. Iwanan natin ang lahat panandalian, tuklasin muli kung sino tayo malayo sa mga paulit-ulit na gawain at inaasahan ng mundo. Makalipas ang 2 araw, naroon na sila, binabaybay ang mga kalsadang walang mapa o tiyak na direksyon. Humihinto sila sa maliliit na bayan, nakikipag-usap sa mga hindi kilala, naliligaw, at natatagpuan ang isa't isa sa bawat tanawin, sa bawat bagong karanasan. Walang pagmamadali, tanging ang pagnanais na tuklasin, hindi lang ang mundong nakapaligid sa kanila kundi pati na rin ang isa't isa. Isang hapon,
Habang naglalakad sa isang taniman ng lavender, huminto si Caroline at humarap kay John. Kailan may hindi ko pa naramdaman ang ganitong kalayaan, ang pagiging buo. Ibinalik mo ang isang bagay na hindi ko na malayang nawala na pala sa akin. Ang kislap, ang pagkamangha sa mundo at sa atin. Ngumiti si John. At doon, sa pagitan ng halimuyak ng mga bulaklak at ng malawak na kalangitan, hinila niya ito para sa isang marahang halik, puno ng mga tahimik na pangako. Sa tingin ko, sa kaibuturan natin, kailangan lang nating alalahanin na ang pag-ibig ay hindi isang ligtas na lugar. Isa itong walang katapusang pagtuklas, isang palagiang hamon sa ating mga sarili. Nagyakap sila ng matagal, ninamnam ang ganda ng sandali. Bawat ngiti, bawat haplos, ay tila may dalang bigat ng nakaraang nagiging matibay na pundasyon para sa hinaharap na kanilang binubuo. At habang papalubog na ang araw, nagiiwan ng malambot na ginintuang kulay sa kanilang paligid, may ibinulong si John na nagpabilis sa tibok ng puso ni Caroline. Gusto kong malaman natin sa bawat araw na maaari nating piliing mahalin ang isa't isa, na baguhin ang ating mga sarili ng walang takot, na hindi natin kailangan ng anuman maliban dito sa sandaling ito. Gusto kong ang biyaheng ito ang maging simula ng isang bagay na mas maganda pa para sa atin. Naramdaman ni Caroline na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko rin yan, John. Gusto kong magpatuloy tayong maging isang misteryong pinipili nating tuklasin ng magkasama sa bawat araw. Nang gabing iyon, sa paligid ng isang biglaang sinindihang apoy, nagtagay sila para sa pag-ibig, sa katapangan at sa lahat ng darating pa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman nila na ang hinaharap kasama ang lahat ng kawalang katiyakan at posibilidad nito ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat ipagdiwang.